Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo? Alright, so tingnan po natin ating katabi. At sabihin po natin sa Kanya, yung ating katabi, yung ating kaharap, yung nasa likuran natin. Pag-itay po kayo ng response, sabihin niyo po, ako'y nagagalak na nandito. Hallelujah. Kami po ay nagagalak na nandito po kayo. Yung mga apo ni Nanay Gamay. At ang mga women of grace ng Home Point, kasama si Ashka at ang boyfriend niya, yung boyfriend. And si Heidi at saka si Trisha Borlagdan. At ang anak ko ni Nanay Feli. Kumusta po kayo? We're happy that you're here. And of course, si Aiza na kabag-anak nila Eric. Siyempre, ang mga kapamilya natin, si Brother Eric at Sister Jenny Alfonso. We're glad that you're here. And yung kasama ni Ninang Nancy, hindi ko nakuha yung name, sorry. Pwede kang ako'y nagagalak. Kasama ni Ninang Nancy yan. Welcome po, welcome. And yung mga kamarkada ni Kiro, yung mga kabataan dyan sa likod. Mga pamangkin ni Ninang Fe. Alright, so again, we are so glad that you are here. And our topic for today is the love that goes out. So, pag-ibig na humahayo o lumalabas. The yearly program of this church is about evangelism. Nakapanood po dyan ang mission. And we have a long year preaching about evangelism. And I just pray, medyo malaki po yung expectation ko sa bawat isa po sa atin, sa aking sarili, una-una, na magawa po natin itong programa na ito ng ating iglesia. And we are looking at not only the program itself, but the execution or the application. Maganda ang programa, sa totoo lang. Pero kapag wala po itong application, kapag walang action, it is useless. Kapag ang church hindi natutong humayo, it is useless. Kapag ang church walang nadala, ang sabi po natin, one soul for each member. Ilan po tayo ngayon? Usher. Mga nasa ushers. Sister Heidi. Hindi nyo binilang. So, humigit kumulang, tayo po ay nasa 70. O, yan pala. 70 to 80. So, meron tayong estimated number. 70 to 80. Ilang taon na po ang church? 40. So, sa 40 years that the church is existing, 70 members of the church. And 70 po yun, yung 70 na yun, hindi po yun lahat ay regular attendees. May mga visitors po doon. And so, we're praying that by the end of 2026, yung 70 maging 140, 150, 200. Para hindi lang po tayo makakonfine within the corners of this church, but rather every one of us may dala-dala kayong kaibigan, katrabaho, kapamilya na minamahal mo sa Panginoon at ayaw niyo mapunta sa dagatang apoy. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Father God, we come before you today. I ask the leading of the Holy Spirit, not by power, not by might, but by the Holy Spirit, O God. We depend on you.
We ask, Lord, that you speak to us. And may we carry the burden of the Great Commission in our hearts so that, Lord, haharap kami sa iyo, Panginoon, bearing the fruit of our righteousness, the fruit of souls that we have worked for as we live and as we serve you. And I pray, Lord God, that you bless this preaching. May your name alone, O God, be magnified. Yes, Lord. And as we come before you, Lord God, open our hearts, soften our hearts. Yes. Open our eyes, Lord God. Maging malawak ang aming paningin. Makita namin, Panginoon o Diyos, ang malawak na bukiling, Panginoon, na punong-puno ng kaluluwa, Yes, Lord. na naghihingalo, Panginoon, humihingi ng saklolo, O Diyos. At kami, Panginoon, ang tatawagin mo bilang mga manggagawa, mga laborers that will continue your work to bring souls for your kingdom. This is our prayer, God. Bless this preaching in Jesus' name. Amen. My verse is in 1 John 4:9-11. Pakibaba ko, Ate Jen. Sabi po dito, this is how God showed His love among us. So, ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. So, nakita po natin dito that He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Anong sabi po dyan? Ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at kanyang ipinadala ang kanyang nag-iisang anak sa mundo upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. At sinabi po dito sa verse 10, this is love, ito ang pag-ibig, not that we love God, hindi po tayo yung unang umibig sa Diyos, but that He loved us. Siya po yung unang umibig sa atin. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Inibig yan ng Panginoon. Iniibig at patuloy na iniibig. At sabi po dyan, and sent His Son as an atoning sacrifice. Bilang pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus bilang haing handog para sa ating kasalanan. At ang sabi po dito sa verse 11, dear friends, since God so loved us, tingnan niyo po, meron agad siyang conclusion. Mga mahal mong kaibigan, sabi po ni John the Beloved, dahil mahal tayo ng Diyos, tayo po ay magmahalan sa isa't isa. So we have this obligation to love one another because God first loved us. Pakibaba po, Ate Faith. Sabi, ang ating pong topic is about the subject, verb, and object in these verses. So mag-aaral tayo ng konting grammar. When we talk about the subject, siya yung doer ng action. So pag sinabi po natin, Pastor Eileen exhorted the offering verses a while ago, ang subject po natin doon ay sino? Si Pastor Eileen. So siya po yung subject, siya po yung gumawa ng action. Pastor Eileen exhorted, ang action po doon yung verb na exhorted. At yung object, so siya po yung receiver ng action. So makikita po natin dito sa verse itong tatlong ito, pakibaba Ate Faye, sabi dyan, God is the subject. Siya po yung pinag-uusapan natin dito. Siya po yung gumawa ng action at meron po siyang in His mind the object ng kanyang gagawa ng action na ito, ng kanyang pakikitaan ng pagmamahal na ito. At ikaw yun, kapatid. Thank you, Lord. Ikaw yun. Sabihin mo, ako po yun. So God showed His love to you, to you, to you. Lagi ko po itong sinasabi in our Bible study, ano meron ka para pakitaan ka ng Diyos na laki ng pag-ibig niya. Next slide. Sabi po dito, i-identify natin yung verb na we have identified the subject. Ngayon, pag i-identify natin yung verb, sabi po dyan, this is how God showed His love. Sabi po dyan, ang verb natin, showed, ipinakita niya. Titingnan po natin, ito po ay nakalagay na sa past tense. Ito po yung sinulat ni John the Beloved. Ibig sabihin, tapos na, ipinakita na ng Diyos.
ipinakita na niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Next slide, sabi po dyan, God, the personification of love. Ang Diyos, siya po yung personification, yung pag-ibig na buhay, na nagkatawang tao, yung pag-ibig, yung salitang love. So pag sinabi natin Diyos, love siya. It is not passive, but active. Pag sinabing passive kasi, it's not, kumbaga ba, receiver lang siya. Pero pag sinabing active, kumikilos, gumagalaw. Meaning, God initiated to show love first. Ang Diyos ang unang nagpakita ng pagmamahal sa tao. Amen. Yes. Siya ang unang nagpakita ng pagmamahal sa iyo. It is expressed, alive, and powerful. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos, ipinakita niya, ito'y buhay at ito'y makapangyarihan. And most importantly, it is not mere words, but expresses in action. Yes. So kapag sinabi natin, mahal kita, mahal kita, mahal kita. So sasabihin nila, oh mahal mo ako, talaga, mahal mo ako, oh mahal kita, talaga, oh mahal kita. O sige nga, kung mahal mo ako, bigyan mo nga ako ng 10,000 a day na budget. Sige nga, kung mahal mo ako, bigyan mo ako ng Rolls Royce na may payong. Minsan po, madaling sabihin yung mahal kita. Minsan nga, ginagamit tayo, oh, I love my hair. I love my dress. Ang dali natin sabihin yung love na gano'n. But in reality, yung love po, napakalalim yan. So, sobrang lalim yan. Yung nag-iisang anak ng Diyos na naog mula sa kalangitan para abutin ka. Napakalalim ng pagmamahal, ang salitang pagmamahal. Kaya kapag sinabi natin, mahal natin ang Diyos, gaano po ito katotoo? Because God, when He said, I love you, God so loved the world, He meant it. Totoo yun. Hindi siya nagbibiro. Hindi joke yung love ng Lord. When He said, I love you with an everlasting love, no amount of sin, no amount of darkness in you ang pwedeng makapagpapigil sa Diyos sa pagmamahal niya sa iyo. Dahil ganun kanya kamahal. At yung love na yun, hindi lang siya God so loved the world, period. Pag sinabing God so loved the world, may action, may gawa. Kaya ang tao, pag pinakita natin love natin ang Diyos, love natin yung kapwa natin, nararamdaman. Sino po dito may mga asawa? Taas ang kamay. Pag yung asawa niyo po ba, sinabihan kayo ng, sige nagpihilan, sabi ng isa, sabi ng isa, mukhang meron kayong LQ. Pag nagsabi yung mahal mo sa buhay na, mahal kita, nay, mahal kita, nay. O si tatay, o si nanay, nagsabihan sila ng, I love you. Nararamdaman ba natin? Ay, dapat nararamdaman. So pag sinabi natin, Hal, saan yung asawa ko? Hal, I love you. Kumakain yung asawa ko. Parang nawala yung asawa ko. Pag sinabi natin mahal natin, yung asawa natin, anak natin, nararamdaman. Magtatanong ako ng isang kabataan dito. Nicole, tumawa ka lang, takate. Nicole, paano mo nararamdaman na mahal ka ni Mama? Yes.
Pagising pa lang ng umaga, may sermon na. Joke lang sige. Kasi one time na nahuli ko siya. Nahuli ko siya na parang pag-gising niya ng umaga. Kala niya tulog pa ako, pinag-pray. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pangalan ko, sarap ng pinagpapray ka. Yung talaga yung mga totoong nagmamahal, pinagpapray. Tanungin natin si Dante. Dante, paano mo nararamdaman na mahal ka ni Ivy? Pinagpapray ka din niya. Kaya maging mabait ka. Okay, so, puro prayer ah. Puro prayer. Okay naman yan, puro prayer. Okay, sige. Nagtatawa na si paring Paolo at si Maring Nori. Paano mo nararamdaman paring Paolo na mahal ka ni Maring Nori? Pag nakasimango. Ay, iba yan pag nakasimango. Okay, nakakatakot ba yun o magandang pagkasimango? So, hindi ko alam kung paano i-define yung nakasimangot eh. So nakikita natin express ang pagmamahal. It is shown in action. So when we say I love you, it must be felt, it must be experienced, at ang sarap ng pakiramdam na minamahal ka. Amen? Sige po, next slide. Sabi po dito, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? He sent His one and only Son. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa atin. Hindi niya ipinagdamot when Adam and Eve sinned, nung nagkasala si Adan at si Eva, meron po agad plano ng kaligtasan para sa sanlibutan. Naalala po ninyo ngayon? Pumatay ang Diyos na punong-puno ng buhay, pumatay ng hayop sa Garden of Eden para damitan ng tao. At pinapakita nito ang prefigure of Jesus Christ that will suffer on the cross by His blood para bayaran ang kasalanan ng tao. He sent His one and only Son para sa iyo at para sa akin. Next slide, Ate Jem. Sabi po dito, saan? Imagine, gusto ko po ma-imagine natin, no? From heaven, the darling of heaven, Jesus Christ, from His glory, from comfort, from majesty, from the heart of the Father, ipinadala niya ang kanyang anak sa sanlibutan. Indeed, love goes out. Pinakita, ipinaranas ng Diyos ang pagmamahal niya. Iniwanan niya ang kalangitan, ang karangyaan, ang kalwalatian, ang kanyang kaharian. Para saan? Ipinanganak sa sabsaban. Sabsaban. Imagine, sabsaban. And then He walked among men. Pakibaba natin dyan. Sabi mo dyan, love that goes out to, next slide, sabi dyan, to earth, to lowliness, to grief, to disgrace, to sinners, to the cross, and to the grave. Imagine, Jesus Christ volunteered, came down from heaven, iniwanan ng karangyaan para saan? Para sa iyo. Para mamatay sa krus. Para sapitin niya yung lahat ng kahihiyan. Para parusahan. I just can't imagine. Kanina kumakanta tayo, ang ganda ng mga piniling kanta ni Sister Melea. Sabi ng isang kanta, pag-ibig na kay ganda. Sabi ko ng isang lyrics, nilaban mo ako. Ipinaglaban ako ng Panginoon. Pag iniisip ko yun, pag kinakanta ko yun, sabi ko, Lord, iyak-iyak ako sa iyo. Inilaban mo ako. Patuloy akong nilalaban ng Panginoon. Tatandaan natin, may choice ang Diyos na huwag niyang gawin yun eh. May choice si Jesus Christ na hindi niya ibigay ang kanyang buhay. May choice siya nandun siya sa cross ng Calvary
May choice siya. Padala yung mga anghel niya, tubukin ng tao. May choice siya. But He never chose that. Why? He chose you. Amen. Ikaw ang pinili ng Diyos. He never chose His comfort. He chose you. He never chose His majesty, His kingdom. He chose you. Hindi niya pinili yun eh. Ikaw ang pinili niya. And I'm telling you, when He was going through that road to Gethsemane, going through that road to Calvary, ikaw ang nasa isip ng Diyos. Dahil ganun ka niya kamahal. Sabi doon sa isang kata, yung Diyos ka sa amin, sino ang papaling mag-ano nun? Habang hindi pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di na mahiran ang diba? Can we, bakit kinanta lang natin yung kanta? Without feeling the lyrics. Sobrang dakilang pagmamahal ng Diyos, niyakap kita sa ating karumihan. Amen. Pakibabaan niyo dyan. Tingnan niyo po identifying the object, tayo yun. We are the recipient of this love. Tayo yung tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Sino ba tayo? Sino tayo? Ate dyan, pakibaba. Nakalagay po dyan. We are, you and me, sinners. Makasalanan. We are unloving, ungrateful, so entitled, wicked. This is our condition. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 5, in that while we were yet still sinners, Christ died for us. Si Jesus namatay sa atin nung tayo makasalanan pa. Hindi niya tayo inibig nung tayo hindi na makasalanan. Inibig tayo ng Panginoon nung tayo makasalanan pa, nung tayo naludlog sa karamihan ng ating kasalanan. Inibig tayo ng Panginoon. At damitan niya tayo ng damit ng katwiran. Ganun po yung kalagayan natin. Kaya wala tayong may pagmamahal sa Diyos na sasabihin natin, I am entitled to that love. No, kapatid. You are not entitled. You don't deserve the forgiveness and the love of God. God chose to love you because He is love. Yes. He chose to love you because He created you in His image. Pinili ng Diyos na mahalin ka kahit hindi ka kaibig-ibig sapagkat nilikha ka niya. Pag-aari tayo ng Diyos na naging pag-aari ng kaaway. And God wants to redeem us from sin. This is our condition. And yet God, in His great love, chose to love you and me. Sige po, Ate Jen. In Psalms 51 verse 5, behold, sabi ni David, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Imagine, pinagli ka sa kasalanan. Yung nanay mo, pinagli ka sa kasalanan. Naglilihi ang nanay mo sa kasalanan. That is how we, as humans, were conceived. We were conceived in sin. Ganito po ang kalagayan natin mga tao. At sabi po dito, Ate Jen,
Ito po yung condition ng object ng pagmamahal ng Panginoon. This is the situation. This is the condition of the object of God's love. You and me. No amount of accomplishment, no amount of beauty, no amount of achievements, medal, rewards, galing mo, ganda mo, yaman mo, ang pwede mong maipagmalaki sa Diyos na pwede kang ibigin ng Diyos. Hindi po iyon. Minahal ka ng Diyos dahil pinili niyang mahalin ka. Hindi dahil sa ganda mo, hindi dahil sa accomplishment mo. Minahal ka ng Diyos. Because God created you. God loves you. Sige po, Ate Jen. Ano po yung heart ng Father to the dying world? Sabi kasi ng topic natin, love that goes out eh. Now that we have understand itong dakilang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig na ito, ang puso ng Diyos para sa sanglibutan. Ano yun? Sige, Ate Jen. Nakalagay po dyan, God was not comfortable to look and see what would become of man. Hindi po ayos. Hindi po conveniente o komportable ang Diyos makita ang mundo na mamatay sa kasalanan. Hindi po masaya ang Diyos na ang tao nagmamarcha papuntang impyerno. Hindi po masaya ang puso ng Diyos na ang tao mapahiwalay sa Kanya. Hindi siya ganun kakomportable, hindi siya komportable, hindi siya masaya. That's why He sent His Son to the world so that ang tao mapunta sa Kanya, makasama niya sa Kanyang kaharian. He knew what would happen to man. Paano dyan nakalagay dyan? He knew the grave consequences if His love was not put into action, was kept only for Himself. Alam ng Diyos na kapag yung pag-ibig niya, hindi niya ipinakita sa tao, alam niya kung anong mangyayari sa tao. Kaya nga po mga kaibigan, nung ang tao nagkasala, naglagay ang Diyos ng cherubim sa Garden of Eden na merong espadang nag-aapoy. Bakit? Because God knew na kapag nahawakan ni Adam and Eve ang tree of life, habang buhay silang mabubuhay, immortal na makasalanan. Walang redemption. So God knew that. God knew na kapag ikaw, kapatid, namatay ka sa kasalanan mo, dagat-dagat ang apoy yan, pupuntahan mo. He knew. Alam ng Diyos ang terror ng kasalanan. Alam ng Diyos ang consequence ng kasalanan. Ngayon pa nga lang mga kaibigan, maagang nagpabuntis, ano nangyari? Para hindi sumagot ng responsibilidad, pinanaglag ang baby. Consequence ng kasalanan. Ano pa? Mga anak na nagre-rebelde, aalis sa bahay. Pagkatapos, ano mangyayari? Mapapaniwara, magkakaroon ng mga barkada, magdadala sa kanila sa bisyo. Ano mangyayari sa mga kabataan? Pasaway sa kali, pasaway sa lipunan. Ano nangyayari? Consequence ng kasalanan. Mag-asawa, lalaki o babae, nagloko. Ano nangyayari? Naghiwalay. Sino nagsasuffer? Mga anak, consequence ng kasalanan. Ang daming consequences ng kasalanan. Greed. Kita natin yung gera sa ating kapaligiran. It happened because these are the consequences of sin. Akala mo ba yung kasalanan na ginagawa mo ngayon, walang consequence? May consequence yan. If you are continue going the path of unrighteousness, you are going to suffer the consequences of your sin. Kung hindi ka magbabago. Alam ng Diyos ang kahihinatnan ng tao pag hindi siya magsisi. Ate Jen, God's noble purpose that we might live through Him. Mga kapatid, tayo pong lahat, may judgment, may condemnation na. Buti na lang si Kristo namatay sa krus
At ngayon, meron tayong relationship sa Kanya. Taas kami ng may relationship sa Panginoon. Dahil may relationship ka sa Panginoon, mga kaibigan, hindi ka masaseparate sa Diyos. Sabi dyan, we might live through Him. Mabubuhay tayo sa pamamagitan niya. Galatians chapter 2, verse 8 and 9, it is no longer I who lives, but Christ lives in me, who loves me and gave Himself for me, and the life which I now live, I live through the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na ako mabubuhay para sa sarili ko. Kaya alam nyo, ngayon alam mo na, taas ang kamay ng gaano siya kamahal ng Panginoon. Thank you. Thank you. Taas ang kamay ng gaano kamahal ng Panginoon. Alam mo ba kung gaano kamahal ng Panginoon? Balikan natin yung Garden of Gethsemane. Alam mo ba kung gaano kamahal ng Lord? Gaano siya umiiyak. Gaano tumulo yung dugo at pawis niya. Tapos doon sa cross ng Calvary, alam mo ba kung gaano kamahal ng Panginoon? Grabe yung love ng Lord sa iyo. Grabe. Tapos, tayo mga Christian, parang we're so focused with ourselves. Pakibaba natin dyan. God knew if His love was withdrawn means separation from Him is death for us. If we being separated from God, death po iyon para sa atin. Ate Jen, the death and Hades were thrown in the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Ito po yung consequence ng kasalanan ng tao. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya kapag ang pangalan mo, kaibigan, kapatid, mahal mo sa buhay, wala sa aklat ng buhay, tatapon ka sa dagat-dagat. Ngayon pa lang, siguraduhin mo na. Hindi po ako nananakot dito. Ngayon pa lang, make sure that your name is written in the book of life. Ngayon pa lang. Sige po, Ate Jen. Ngayon, God knew the terrors of separation from Him, and that is enough to put love into action. Alam ng Diyos ang terror ng kasalanan. At sapat yun para sa Diyos, para ilabas niya ang pag-ibig niya, hindi niya ipagdamot sa sarili niya. Hindi niya pinagdamot ang pag-ibig niya para sa Kanya. Ibinahagi niya, ibinigay niya sa sanlibutan para ang tao hindi mapahamak. Sige po, Ate Jen. Nakalagay po dyan, to be with God is to have life. Sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3, God, go. To be with God is to have life. And through His Son, we may live through His death. Amen. To be with God is to have life. And through His Son, we may live through His death. Amen. Yung kamatayan ni Jesus, buhay para sa atin. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Sige po, Ate Jun. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Again, sige po, Ate Jen, hindi po tayo ang una nagmahal sa Diyos, ang Diyos ang nagmahal po sa atin. God first. Siya po yung unang nagmahal. Siya po yung nanligaw. Siya po yung nanligaw sa atin. He pursued us to express His love to us and to offer us the gift of love, life to be with Him. Imagine, niligawan ka ng Panginoon. Yung iba sa atin, patuloy nang nililigawan ng Diyos para ipakita niya yung pagmamahal niya. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. The reason why you're here is because God wants to remind you that you are loved by God. And God wants you to be with Him eternally.
Amen? Amen. Nais ang Panginoon makasama kanya. Sige po, Ate Jan. Now, let's go to this part. As recipient of this love, okay, eto na. Alam na natin. Ano yung responsibility natin? Love God, love others. Tingnan natin yung cross. Ito yung cross, di ba? This, saan ito patungo? Pataas. This means love God. Yung dito sa gilid, that means love others. Love your neighbor as yourself. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag mo tingnan mo na yung asawa mo, yung harap mo muna. Love others. Ito yung responsibility ko ngayon bilang Christian. Taas ang kamay ng Christian. Okay, ang dami nyo nagtataas ng kamay. Okay. Ngayon, alam natin, mahal tayo ng Panginoon, di ba? Alam natin, mahal tayo ng Lord. Alam natin, namatay si Jesus sa cross ng Calvary. So, meron tayong responsibility. Ang Panginoon, pinakita niya na yung pagmamahal niya. Ang responsibility mo, mahalin siya. Nahigit sa buhay mo. Kung mahal mo yung boyfriend mo at girlfriend mo na higit sa Diyos, aalisin ni Lord yan. Amen. I'm telling you this. If you loved your girlfriend and boyfriend more than God, that is your idol. That is your God, small g. And I'm telling this to you. You are breaking the heart of God. Hindi naman yan namatay sa cross para sa iyo. Hindi yan namatay sa cross para iligtas ka sa kasalanan mo. Pero bakit kinakalimutan mo ang Panginoon para sa boyfriend at girlfriend mo? I'm telling this to you. I'm telling this to the church. Yung trabaho mo, yung pamilya mo, ba't mas mahal mo yan kaysa sa Diyos? Eh kasi dito kami nabubuhay eh. Bakit? Saan ba galing yung trabaho mo? Diba ang Diyos na nagbigay niyan? God wants us to love Him radically. If you are for God, be for God. Kung talagang mahal natin ang Diyos, mahalin natin siya. Maging seryoso tayo kasi siya seryoso siya sa atin. Seryoso ang Diyos sa atin. Grabe yung pagiging seryoso ng Diyos sa atin. Namatay siya sa krus sa Kalbaryo. Yun lang naman ang ginawa niya. He died on the cross for you, and let us be serious in loving God. Karamihan po sa ating mga Kristyano, alam niyo po, may nabasa ko sa thread. Sabi ko nung lungkot ako, umiiyak ako kanina kasi naalala ko yun. Sabi niya, kakalungkot, nakakatakot yung mga taong nagpapakilala ng Christian. Tapos may nakalagay na verse sa Facebook nila, pero taliwas sa buhay nila. Ang lakas magbura, Kristiyano lang paglinggo, di marunong mag-pray, napakasubayin pagdating sa bahay, napakatamad. I mean, kakaya sa Panginoon. Kung ganito yung pagmamahal natin, paano mo mawiwin yung kapitbahay mo? Kung hindi natin maipakita na talagang minamahal natin ang Diyos. If we love God, let us show how we love others. Ang daling sabihin, Lord, I love you. I love you, I love you, I love you. Pero yung kapitbahay mo, binumura mo. Yung nanay mo, sinisigawan mo. Kasi premarital sex ka. Tapos kung anong ginagawa mo, nagpo-porn ka. Sabihin natin, love ba natin ang Lord? This is the reality of the church. Ang sabi nila sa atin, hypocrite daw ang church. Sakit na na.
Para tayo mga Pharisee. Magaling lang tayo magsabi ng I love you, praise the Lord tuwing Sunday, pero pagdating ng Monday to Saturday, hindi tayo ma-distinguish na Christian because of how we live. Pakita natin, mahal natin ang Panginoon, how we live. Sabi kanina, let us live through Him. Okay. Tahimik mo tayo. Love others. Tutuwa ko nung pinapanood ko yung Bible Parade. Ang lungkot ko po nun. Kasi dapat nasa Tagaytay ako. Bigla ko inatake ng asma. Tinitingnan ko yung Bible Parade. Kita ko si Erwin. Wow, din nakita ko si Erwin. Nakita ko naman kayong lahat. Kasi yan naman nakita ko kayo lahat. Pero there are people na hindi ko na-expect na makikita ko na nandun. But I'm so happy to see Erwin, si Genesis, at saka si Gideon. May dala-dala silang flag. Ang laki-laki, may hawak nila. Banner, may dala-dala silang banner. So, I'm happy to see these people na hindi ko na-expect na makikita ko. But I'm so happy to see them. Meron tayong ginawang Bible Parade. What next? Anong susunod? Anong programa ng church sa mga taong inabutan ng drugs? Anong programa ng church sa community na meron kayo? After that, maghihintay ulit tayo ng isang taon. Isang taon ulit? O di ba pwedeng may gawin ang church sa community natin? Ate Jen, pakibaba. Sige pa, diretso pa Ate Jen. One way to express our love for God is to share this love to the world. Taas ang kamay, nagmamahal kay Kristo. Kung mahal mo si Kristo, mahal mo. Mahalin mo, sabihin mo, sa kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, na kailangan niya si Kristo sa buhay niya. Amen. Hindi tayo dapat maging digong. Church, we are now in the last days. If we are not going to act, sino ang kikilos? Huwag tayong maging kampante na tapos na ang Bible Parade. After this, hihintayin ulit natin 2027, Bible Parade. Walang gagawin ng church sa community. Let us do something for our community. Next po, Ate Eden. Sabi dyan, imagine, if God was not comfortable to look at the dying world, if Jesus Christ, if God the Father, hindi siya komportable na makita ang mundo na mamamatay na wala si Kristo sa kanila, we must not be comfortable, hindi tayo maging komportable na ang mundo at pakitbahin mo, ang nanay mo, ang tatay mo, mapupunta sa impyerno. Amen? Amen. You should not be comfortable. You should not be convenient na yung kaklase mo. Kasabay mo kumakain sa kantin. Nagpakantuhan ngayon tungkol sa crush mo. Pagkatapos, ikaw mapupunta sa heaven, siya sa impyerno. Can you imagine that? Yung nanay mo, yung tatay mo, pupunta sa impyerno yan pag hindi niya sinabihan patungkol sa pagmamahal ni Kristo. They are going to die in their sins kapag hindi ka nagsalita sa kanila. Amen. Kung si Jesus hindi siya komportable, bakit ang church komportable? Pakibaba natin dyan. Narinig ko tong preaching na to ni Pastor David Wilkerson. Sabi niya, may we have the spirit of anguish. Tingin ko yung salitang anguish, it's not just a feeling. It is deep pain in the heart, in the soul, for us, para kanino? For the world.
Sabi dyan, may we have the spirit of anguish that would make us cry and be inconvenient to see the dying world. Yung tipong ang sakit-sakit sa puso mo, na yung tao makikita mo nandun sila sa kulungan, nandun sa ospital, hirap na hirap ng buhay, yung mga tao bahay mo, inconvenient! That is what God wants us to feel. Burning with passion, burden for the lost. Hindi yung komportable tayo sa church, ligtas ng pamilya ko, masaya na ako, Amen. What about your family? What about your best friend? Paano yung katrabaho mo? Kasama mo nagkakape? Kapitbahay mo? Hindi ka ba nasasaktan para sa kanila? Natuwa ko kay Sister Amy. Lagi niya sinasabi sa akin, alam mo, Pastora, pinagpapray ko nga. May mga kapitbahay namin umattend. Salamat sa Panginoon. It is for His glory. Kunti lang kami nag-start ng point sa Bible, Sister Amy. Kunti lang kami. But God gave the increase. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, salamat sa palakpak. Pero gusto ko po makita natin. Gusto ko po makita natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Meron tayong responsibility sa Panginoon. Yes, Lord. Amen. Monday night, naghihintay ako ng interview. Foreigner nag-interview sa akin para sa isang work. So, nag-message, nag-email sa akin na i-move yung interview ng gagawin Wednesday. So, tinapos ko yung preaching ko. Ako so burdened. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko na ganito lang yung church. Ayoko na ganito yung church. Nagdaman namin, Panginoon. Burden for this soul. Hindi na kami masaya dahil may programa kami ng evangelism. Ay, gusto namin umiyak. Lumuhod. Kasi hindi kami natutuwa. Nangyayari sa kabataan. 35% mga young people may HIV. As early as 13, 12. Freaks not. Kaya gusto na isulong ng abortion. Gusto na isulong ng divorce. Ito yung kalagayan ng world natin. Pero ang church, nasiya lang tayo nandito. Tapos crying in my heart. Tapos, nalungkot ako, hindi ko na-attend ng NT Live sa Tagaytay. Kumising ako ng Tuesday, may masama pa karamdam ko. Hindi natuloy yung interview, hindi ako tinawagan. Tanggap ako ng 2 email ng rejection. Bigla akong gumising, I was in the loop. When I say I was in the loop, I was so depressed na naman. Yung na namang bigat na naman ang puso ko. Thursday, ginising ako ng Panginoon. Hey, wake up. Hindi ka depressed. Bigla ka nagising, hindi ka depressed. The enemy is manipulating your emotions. Kasi may gagawin ako eh. May gagawin ako. Don't be fooled. Don't be manipulated by your emotions. Hindi ka depressed. Meron tayong assignment. Bigla ako nagising pa, Lord. And the Lord reminded me, akong bahala sa'yo. Don't worry. Church, I was praying. I asked God in my spirit that God will baptize us with the spirit of anguish. That God will baptize us with the spirit of anguish. What anguish? That burden, that pain in our hearts for the
Lord, mamamatay ang kaibigan ko. Wala siya sa Panginoon. Anong gagawin ko? Merong ganong urgency sa panahon natin ngayon. Na hindi lang tayo komportable nasa church at dumating tayo ng church. What about your family? What about your brothers and sisters na wala kang pagkakilala sa Panginoon? What about your neighbors? What about your best friend? What about them? And what about you? Anong ginagawa mo ikaw na Christian ka? What are you doing? The spirit of Antichrist is making the church fall to sleep. Pinapatulog ng spirito ng Antichrist ang church. Para matulog. Para hindi mag-rise up. Para maisip natin. Walang urgency. Walang call. Walang pagmamadali. God is calling the church to rise up. To fall back into our knees and to pray. Began praying, began crying once again for the lost soul. Because there are many people dying without Christ. Ito yung panawagan ng Panginoon sa church. Hindi lang tayo masaya, nag-fellowship tayo. Remember, may family members ka. God knew the terrors of hell. Dapat alam din natin yung terrors of hell. I'm happy na dito sa Trisha. Nandyan si Heidi. I'm happy that you're here. But it's not enough. Open your lips and tell them, Jesus loves them. Jesus loves them. Jesus died for them. Sige po, Ate Jen. The spirit of anguish will compel us, will not make us comfortable. While your brother, your sister, your mother, your father, your friends, your neighbors are marching to hell. Hindi ka magiging comfortable kapag nakita mo yung mga tao ito papunta sa impyerno. Ituturo nila yung kamay nila sa iyo. Hindi yan nagsalita sa akin. Hindi niya sinabi sa akin tungkol kay Christ. Sige po, Ate Jen. Love is an action word. It is proven by how we express love in its purest form. To see the world through the lens of Jesus' eyes. In my conclusion, when he saw the crowds, he had compassion on them. Tingnan niyo ba? Nung nakita ni Jesus, ang crowd, nagkaroon siya ng compassion. Bakit? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nakita ng Panginoon, nalungkot siya. Sobrang lungkot, sobrang kabag na puso ng Panginoon. Next verse, sabi dyan, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ilan lang? Huwag mong sabihin, hindi ako marunong magturo. Hindi ko kaya tumayo. Konti lang alam ko sa verse. Katwiran mo yan, 10 years ago hanggang ngayon, katwiran mo pa din. Nag-evangelism na tayo ni Pastor Aileen. Nakita ko nga yung history ko, yung memory ko pala sa FB. May binigay akong certificate sa mga young people na nakapagtapos ng evangelism seminar under me naman. Dapat meron na tayong knowledge to share the gospel of Jesus Christ. One verse, Romans 3:23, Romans 6:23, and John 3:16. O, tatlong verse na yan. Alam mo kung paano mo sabihin. Sabi dito na Jesus Christ, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest.
harvest field. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakakonfined with the four corners of the church. God wants us to send out, to go out, to express the love of God into the world. That is our assignment, church. Amen. Amen. To love God and to love your neighbor. Let us all stand. Tinatawagan ko mga musician. I'm going to challenge the church. I'm going to challenge the church. This challenge, oh God, Jesus. We ask, oh God, that you baptize us with the spirit of anguish. Na hindi lang ganito, Panginoon, ang church namin. I challenge the church. I want you to come forward. Let us all cry together for the Lord. Come forward, church. Amen. Let us come forward. And once again, magkaroon tayo ng kabigatan sa puso natin para sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Be a Christian. Mapapahamak yan. I want you to come. And once again, ask God and pray. Seek the face of God. Come on, church. Pili tayo umiyak sa Panginoon. Lord, we pray. Holy Spirit, baptize us with the spirit of anguish, God. We pray, God. Come on, church. Tumiling umiyak ang iglesia nito para sa kaluluwa ng mundo. Magkaroon tayo ng kabigatan para sa mga unsaved loved ones natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, sweep through the church, Jesus. Oh Holy Spirit, Lord, put fire in our lips, Jesus. Lord God, put that burden in our hearts, Lord. Ilagay mo, Panginoon, ang kabigatan sa puso namin, Panginoon. Muli kaming umiyak, Panginoon, sa iyong harapan. Magkaroon kami ng kabigatan ng Diyos sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Oh, the spirit of anguish be in our hearts, oh God. The spirit of anguish be in our hearts, oh God. Hallelujah, God. Hallelujah. 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 Hallelujah, God. 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 Ano kaming umiyak sa iyo, Panginoon. Come on, open your lips. Ikaw na nandito sa harapan. Open your lips. Ask God to fill you. Ask God to fill you. Open your lips. Open your lips. Ask God to pray. Ask God to fill you.
fill you with spirit. Ask God to fill you with spirit. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Lord, Lord, hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Oh, spirit of anguish, in the name of Jesus, God. Hallelujah, God. The burden, Lord God, for the lost be put in her heart in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God, empower her. Empower her, Lord God, to preach for you, to speak for you, Lord God. The spirit of anguish, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God, I pray for the spirit of anguish. The spirit of anguish, Lord God, to have burden for her sons, Lord, sa kanyang mga anak, Panginoon, na wala pang pagkakilala sa iyo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, give her boldness and wisdom to share the gospel of Jesus Christ. In the name of Jesus, spirit of anguish, in Jesus' name, Lord God, for Sister Amy, continue, Lord God, boldness, Lord God, to share her faith in Jesus' name, Lord. I pray, Lord God, for the spirit of anguish and personal revelation pang you, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God, I pray for Sister Eileen, Panginoon. Magmumula sa puso niyo, Diyos, ang dakilang pagmamahal sa iyo, Lord God, to speak for you, to speak on your behalf. Gagamitin mo siya, Lord God, mightily in you, Panginoon. I pray for the spirit of anguish, for Nanny Ferry, Panginoon, that she will speak for you, Panginoon. Boldness, Lord God, to speak for you. Empower her, Lord, that she may continue, Lord God, to experience you in her life. Spirit of anguish, Lord God, for Sister Vanji, Panginoon, to speak for her family, Lord God, for her loved ones, sa kanyang mga kapatid, Panginoon, sa kanyang mga anak, O Diyos, in the name of Jesus, I pray for the spirit of anguish. In the name of Jesus, for Sister Vanji, Sister Maureen, Panginoon, sa pangalan niya, Sister God, give her boldness and wisdom to pray, to preach the gospel of Jesus Christ, Lord God. I pray for the spirit of anguish for Pastor Arvin, in Jesus' name, Lord God, the testimony, Lord God, na ilalagay niya sa kanyang puso, Panginoon, empower her. Give him wisdom, Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging, Lord God, kay Brother Joel, Panginoon, I pray for the spirit of anguish, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, for boldness and wisdom, Lord God, na magmumula sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. For Sister Heidi, Panginoon, I pray, Lord God, that you continue, Lord God, to use her mightily, Lord God, sa iyong basal, Panginoon. Gamitin niyo siya, Lord God, mightily, Lord. Bigyan niyo siya ng boldness and wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. For Sister Hannah, Panginoon, in the name of Jesus, the spirit of anguish, Lord God, na magkakaroon, Panginoon, pagmamalasakit sa kanyang mga kaibigan, mga kaklase, Panginoon, that gagamitin niyo siya, Lord God, as a testimony of your faith in Jesus' name. Maging, Lord God, kay Nicole, for the spirit of anguish, Lord God, I pray, gagamitin niyo siya, mouthpiece, Lord God, as evangelism tool, Panginoon, sa iyong mga kamay, Lord. I pray for all of us, for the church, Lord. I pray for the church, Lord God, that we have the burden, the deep pain in our hearts. Pakita namin ang aming kapitbahay, aming kapamilya, Panginoon. Magkaroon kami ng pagmamalasakit, ng compassion sa kanila, Lord God. Share the gospel of Jesus Christ. Huwag namin sasalilinin, Panginoon. But let it be that your word of life proceed from our mouth, and let it be a blessing, Panginoon, sa lahat ng mga kainsan. I pray for the whole church. I pray for the whole church. I pray for the church, Lord God. Help us to have the burden for the lost. Help us to have the burden for the lost. To love you and to love our neighbors, Lord God. To look unto them with the lens of Jesus Christ. This we pray